Alam mo ba na muntik nang mabura ang Pilipinas sa mapa ng mundo? Isang desisyon lang, isang pirma lang at maaring wala ng bansang tinatawag na Pilipinas ngayon. Balikan natin ang taong 1,878 pagkatapos talunin ng Estados Unidos ang Espanya sa digmaang Espanyol-Amerikano. Napunta sa kamay ng Amerika ang Pilipinas. Ngunit para sa kanila, ang Pilipinas ay hindi bayan kundi aari-arian at dito nagsimula ang nakakatakot na plano. May mga opisyal sa Amerika na nagmungkahing ibenta o ipamigay ang Pilipinas. Isa sa mga opsyon, ibigay sa Germany, ibahagi sa ibang kapangyarihan o kaya naman huwag nang gawing bansa kundi kolonya lang habang buhay. Sa madaling salita, walang kalayaan, walang sariling pagkakakilanlan at walang Pilipinas. Habang ito'y pinagdedebatehan sa Amerika, sa Pilipinas naman ay lumalaban na ang mga Pilipino. Sa pamumuno ng mga revolusyonaryo, malinaw ang mensahe. Hindi kami lupa na pwedeng ipagbili, pero hindi ito pinakinggan. Sa halip, sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano. Isang digmaang bihirang ituro ng buo sa eskwelahan. Libo-libong Pilipino ang namatay, mga baryo ang nawasak, at ang pangarap na kalayaan ay muntik ng tuluyang mabaon. At heto ang mas masakit na katotohanan sa mga dokumento ng Amerika noon. Hindi tinuturing na handa ang mga Pilipino para maging bansa. May mga nagsabi pang mas mabuting turuan muna tayo, kahit ibig sabihin ito ay dekada ng pananakop. Kung nagkataon, maaring wala tayong sariling bandila, wala tayong sariling wika, at baka ang salitang Pilipino ay tuluyan nang naglaho. Pero bakit hindi ito nangyari? Dahil hindi tumigil ang paglaban sa bundok, sa baryo at sa isipan ng mga Pilipino. Dahil may mga bayani, kilala man o hindi, na piniling ipaglaban ang identidad ng bansa kahit kapalit ang kanilang buhay. At sa huli, kahit gaano mang katagal, nabigo ang plano na burahin tayo. Ang Pilipinas ay nanatili hindi dahil pinayagan, kundi dahil ipinaglaban. Kaya sa tuwing niyang makikita mo ang mapa ng mundo, tandaan mo ito, ang Pilipinas ay hindi aksidente sa kasaysayan. Isa itong bansang muntik nang mawala pero piniling mabuhay. Kung ikaw ay nabuhay noong panahong iyon, lalaban ka ba o mananahimik? I-comment ang sagot mo at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga sandaling muntik nang baguhin ang kasaysayan ng Pilipinas.